inyong lahat. Tayo po'y narito sa ating programang Word Made Flesh. Pagdiriwang po natin ng ikalawang linggo pagkatapos ng muling pagkabuhay. The second Sunday of Easter, which is the Divine Mercy Sunday. Napakaganda pong pagdiriwang nito kung saan ginugunita natin ang awa ng Panginoon. Brothers and sisters, ito pong ating mga pagbasa para sa linggong ito'y napakayaman. Makikita po natin yung mga unang Kristiyano sa umpisang-umpisa ng sangkakristyanuhan, kung ano naging pagpakikisama nila sa isa't isa, kung paanong talagang, they were maintaining themselves always together. The teaching of the apostles, yung communal life na ganoon, breaking of the bread and prayers, Tapos hindi lang ho yun, makikita ho natin dito sa pagbasa ng Ebanghelyo, for example, ang yaman-yaman ho ng chapter 20 ni John, kung saan dumating si Jesus at ibinigay sa kanilang kapayapaan at kapangyarihan magpatawad o di magpatawad ng kasalanan. At sinasabi ho sa atin dito kung anong ibig sabihin ng Biblia, kung bakit sinulat to, upang magkaroon tayo ng pananampalataya talaga na si Jesus ang Kristo, anak ng Diyos. Magkaroon tayo ng buhay sa pagitan niya. Franciscus, ang yaman-yaman po ng mga pagbasa natin. Kung kaya, sana po kayong mga kapatid ko sa kaparian, mga religyosa, mga diakono, katekista, mga ministers of the word, sana ho talagang maging kaaya-aya sa inyo itong ating palatuntunan ito. Saan mo man ho kayo naroon, mga kasambahay, mga magulang, mga kapatid kong mayroong mga dinaralang hirap, sana po maging pagpapala ito para sa inyo. Shalom po sa inyong lahat. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father Junlingad, SDB, every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 p.m. At Quiapo Church every Wednesday from 7:30 to 9 o'clock p.m. And every second and fourth Thursday of the month at VMI School Ayala Alabang from 7:30 to 9:30 p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ito pong ating unang pagbasa ay hango sa aklat ng mga gawa ng mga apostoles. Dito po sa chapter 2, verse 44-47. Napakaganda ho ng sinasaad nito. Binibigyan po tayo dito ng parabang glimpse, tungkol dun sa unang komunidad ng mga Kristiyano. At napakahalaga ho nito kasi dapat dito natin ibabatay ang ating pagiging mga Kristiyano. We're asked by the church, for example, to go back to our sources. Dapat tayo magbalik doon sa pinagmulan natin. Napaka-importante ho nun. Pagka tumatakbo ang kasaysayan, dapat tindignan natin kung saan tayo galing. Hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan, di ba? Kung kaya ito yung magsasalaysay sa atin. Ano bang nangyari sa unang grupo, unang komunidad, unang samahan ng mga Kristiyano? Ang sabi ho dito, itong mga Kristiyanong ito, itong mananampalataya kay Kristo ito, talaga namang kanilang inilaan ang kanilang mga sarili, unang-una sa lahat sa mga turo ng mga apostoles. Ikalawa, sa pamumuhay ng sama-sama. Ikatlo, sa paghahati-hati ng tinapay. At ikaapat, sa panalangin. Napakahalaga ho noon.
Tingnan nyo, importante ho yung turo ng mga apostoles. Bakit? Kasi yung mga apostoles na nagpapaalingaw-ngaw, nag-e-echo down, katekesis, kateeho, katekista, katesismo. Galing ho lahat yun doon sa pagpapaalingaw-ngaw. Ang mga apostoles ho, nagpapaalingaw-ngaw ng mga turo ng Panginoong Jesus. Kung kaya nga, ang eklesiya, the church, yung samahang ito na natipon sa paligid ng magandang balita ng Panginoon na pinaabot ng mga apostoles, ay talagang dapat matipon dun sa pagtuturong yun. Pakinggan nila mabuti yung pinapangaral ng mga apostoles kasi yun ang turo ng Panginoon. Ang sabi ni Jesus, ang mga nakikinig sa iyo, nakikinig sa akin. Hindi lang yun. Ang sinasabi pa ni Jesus doon sa dulo ng Ebanghelyo ng San Mateo ho, sabi niya, humayo kayo, gawin yung mga alagad ko ang lahat ng bansa, pinyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, turuan niyo sila. Magtuturo sila. Turuan niyo sila na sundin ang lahat ng pinagputos ko sa inyo. Kung kaya nga, the teaching of the apostles was so important. Hindi lang ho yun, yung pamumuhay lang sama-sama. Hindi lang ho paglinggo, araw ng Panginoon, na yung kanilang talagang pagsamba na sama-sama. Hindi lang ho yun. Kasi yung mga Hudyo, tandaan nyo, sumasamba sila pagka Sabado, Sabat. Ito hong mga Kristiyano ngayon, magtitipon-tipon sila sa araw ng Panginoon, the day of the Lord, Ano yung day of the Lord na yun? Nung muling nabuhay si Jesus, nung pumanaw ang Espiritu Santo, unang-unang hong araw ng Sanlinggo, linggo, in other words. Anong ginagawa nila? Nagtitipon-tipon sila. Pero yung communal life, hindi lang ho pagkalinggo, kundi sa magitan ng kanilang pagtitipon-tipon, hindi lang ng sa kanilang sarili, kundi ng kanilang mga pag-aari. At makikita ho natin maya-maya. Tapos nagtitipon sila sa paghahati-hati ng tinapay. Brothers and sisters, the breaking of the bread is really what you understand by the Eucharist. Yung breaking of the bread. Breaking of the bread became a technical term, Fractio panis, classes to R2. Ibig sabihin nun, yung paghahati-hati ng tinapay, yung pagdiriwang ho ng Eucharistia, ng Santa Misa. Nagtitipon-tipon sila doon, At hindi lang yon, yung kanilang palagiang pananalangin, Kung yung misa man ay pinagdiriwang nila every so often, yung panalangin ho, tuwi na ho yun. At nagtitipon-tipon sila sa prayer meeting na ganoon. Hindi lang ho individually, but as a community. Friends and sisters, ito ho yung larawan ng unang Kristyanidad, unang samahan ng mga Kristiyano na dapat maging huwaran ho ng ating pagiging Kristiyano ngayon. Tingnan nyo. Dapat makinig tayo sa mga turo ng apostoles. Talagang dapat kita-kita tayo, sa pagsasama-sama natin. Hindi lang ho sa pagkalinggo, pagdarasal, kundi pasama-sama ho sa pagbahaginan ng ating mga ari-arian, something like that. Tapos yung pag-Eucharistia at panalangin. Friends and sisters, tingnan yung pagkatapos ng verse 44, Ang sabi niya ho dito, all who believe, lahat yung mananampalataya, lahat sila. Anong ginawa nila? Nagsama-sama sila lagi and had all things in common. Francis, sa verse 44, napakahalaga po noon, talaga namang hindi lang sila nagsasama-sama, yun hong kanilang ari-arian ay sama-sama din. Isn't it beautiful? Bakit ito ganun? Kasi nananampalataya sila. Hindi na sila makasarili lamang, kundi talaga nagbabahaginan sila. Anong ginagawa nila? They were selling their property and possessions. Tingnan niyo yun. Pinagbibili nila yung mga ari-arian nila, yung kanilang mga kayamanan, at hinahati-hati ho nila yun. Ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Francis, did you see that? Talagang nagbabahagi na sila, nagbibigayan sa, kaya naman pala, walang nangailangang anuman. There was no poor among them in that sense. It's very true. There is enough for everyone's need, not enough for everyone's greed. Kung kaya nga, ayan, nagtipon-tipon sila, lagi silang magkakasama, nagbahaginan sila, at ayun, sama-sama sila kumakain, tapos nagpupuri sa Diyos. Talaga naman dahil doon, ano nangyari? Lumago sila ng lumago. Ganun ho yun. Kung gusto nating lumago eklesiya, dapat ho makita ang pagmamahalan sa ating mga sarili. At ganun ho, maaakit yung mga tao. Look how they love each other, one another. That's beautiful. It's a witness in life.
Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo tuon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ito pong ating ikalawang pagbasa ay hango sa unang sulat ho ni San Pedro. Ito ho'y napakagandang sulat ng unang-unang Santo Papa, masasabi natin ganyan. Kumakatawan kay Jesus doon sa unang-unang eklesiya. Tingnan niyo kung anong sinasabi niya rito. Ito ho'y napakagandang pagpapahayag ni San Pedro, nagpapakita sa atin ng malamang pangangaral ho ito, parang homily doon sa pagbibinyag ho ng mga Kristiyano noon. At ngayon, bahagi na ho ng unang sulat ng San Pedro. Ang sabi niya dito, pinagpala ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang laki ng awa, binigyan niya tayo ng bagong pagsilang. Brothers and sisters, He gave us a new birth. You know? Tingnan nyo, ang binyag ho kasi ay panibagong pagsilang. Unless you be born from above, sabi ho ni Jesus, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Hindi kayo makapapasok sa kanyang paghahari. New birth ho. Tingnan nyo, no? Yung pagiging Kristiyano ho, hindi patsi-patsi, improve mo itong konti. Hindi ho, dapat isilang ka, mula sa Diyos. It's a new birth. New birth to what? A living hope to the resurrection of Jesus Christ from the dead. Francis, tingnan nyo, yung bagong pagsilang na yon ay talagang nagbibigay sa atin ng buhay na pag-asa. Hindi lang ho pag-asa, buhay na pag-asa. Yung pag-asa hubang talagang mayroong kaugnayan sa buhay. Yung pag-asang nagbibigay buhay sa atin. Talaga namang binubuhayan tayo ng kalooban. Importante ho yun. Bakit? Si Jesus ho kasi muling nabuhay mula sa patay. Francis says, what is so most hopeless than a dead person? Wala daw mangyayari doon kundi kabulukan na lang. Hindi ho. Si Jesus hindi ganun. Ang pananampalataya natin, Christ has died, Christ has risen. Yun nga ho, and He will come again in glory. The point is, yung nga ho ating bagong binyag na ito, binibigyan tayo ng buhay na pag-asa. Bakit? Dahil nga doon sa pagkabuhay na muli na iyon ng ating Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan. Yun ho ating pinagdiwang dito sa panahong ito ng Easter time. Yung panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Brothers and sisters, napakadakila ho nitong pagdiriwang na ito. Talagang ginugunita natin kung bakit tayo mayroong buhay na pag-asa. Yung ating binyag na yon, yung new birth natin yon, pagsilang ho natin yon to an inheritance that is imperishable. Sabi niya ganyan, undefiled and unfading. Binibigyan tayo ng bagong pagsilang natin yon ng pamana ho. Nagmamana ho tayo.
Nagmamana tayo ng isang pagmamana, ng isang mana na hindi ho maglalaho, hindi kumukupas, na para sa atin ho, nakatago yun, iniingatan ho ng Diyos yun sa langit, na nagbigay sa atin, by His power, nitong bagong pag-asang ito. Paano tayong binigyan itong bagong pag-asa, itong manang ito, nakamtan ho natin on through faith, through faith. Through faith, that is ready to be, through faith, to a salvation that is ready to be revealed in the final time. Ating manang ito, na nakakamtan natin dahil nananampalataya tayo, itong manang ito ay tungo sa kaligtasan natin. Yun ang pakay. By the way, at the end of this reading, nasasabihin niya sa atin, nakakamtan natin yung bunga, yung goal na nakakaabot tayo dun sa hantungan ng ating pananampalataya. Ano yon? Salvation of our souls. Napaka-importante nitong ideyang ito, salvation of soul. Francis, of course, hindi lang soul ang naliligtas, kundi ang ating buong pagkatao. Hindi lang ho yung kaluluwa natin, kundi yung ating pa rin ang katawan, yung ating buhay. Kung kaya, tingnan nyo, importante yung bagay yun. Hindi lang inaatupag yung pangkaluluwa, kundi yung pangkatawan din. Hindi lang yung pangkatawan, kundi pangkaluluwa din. Kasi salvation, total salvation ito dala-dala ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng maligtas sa kaluluwa kung, mapapahamak naman tayo sa ating katawan. Hindi ganun ang nais ng Panginoon. Kaya tingnan niyo, si Jesus sa kanyang pamumuhay, anong ginawa niya? Talaga naman nangaral siya. Tumulong siya sa mga tao, pinagaling niya mga may sakit, binigyan sila ng pag-asa, tapos pinakain sila. Talagang itinaguyod niya yung katarungan na dapat mag-umiral sa isang lipunan. Yun ho ang pinapangaral sa atin ng buong ng banal na ating inang eklesiya, our mother, the church, Ito'y talaga bunga to ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kung saan nakikipahagi tayo, ito kung pinagdiriwang natin. At yung pakibahagi natin yun, nangyari nung isinilang tayo, sa Diyos. Our new birth. Kailan ganap yun? Nung tayo binyagan. Yun ang ginunitahan natin, pinagdiriwang, ngayong kapaskuhang ito ng muling pagkakabuhay, Hindi nga hubat nung isang linggo, nung pinagdiwang natin, yung Easter, yung muling pagkabuhay, sinariwa natin ang ating binyag. Doon sa ating binyag na yun, sinilang tayo sa tubig at Espiritu Santo. Yun ang ating new birth, Yun ang ating pagsilang. Yun nga, pagsilang natin sa buhay ng pag-asa, pagsilang natin sa kaligtasan. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon para dito. Shalom to you all. This is Father June Lingad, the Salesian of Don Bosco here at Word Made Flesh. I'm very happy to share with you the fact that God has seen us through 3 years in this programming. And if you feel you have been blessed in one way or another, do help us continue this program. Support us financially. And if you want to do that, please know that our Word Made Flesh Foundation Incorporated account in the Bank of Philippine Islands, current account, is numbered 0011-165362. Our dollar account, FCDU, account number 0014151206, with a SWIFT address as BOPIPHMM. In that way, you are partnering with God's Word, with the Word made flesh, and we will be able to really and truthfully say at the end of our program, through you, God has brought this program about. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor, and that's very beautiful. And so I'd like to thank you on behalf of the Word Made Flesh Foundation Incorporated. Anywhere you are, shalom to you all. Sumainyo ang Panginoon
Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. At ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala noong nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila si Tomas. Nakapilid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Pasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ko? Mapalad ang mga niniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang mga tanda ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesyas, ang anak ng Diyos, at sagoy magkaroon kayo ng buhay sa mamamagitan niya. Ito mga kapatid ang magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, ito pong ebanghelyo para sa ikalawang linggong ito pagkatapos ng muling pagkabuhay ng Panginoon, second Sunday of Easter. Ay napakaganda ho. Ito ay nandun sa dulo, yung unang conclusion, masabi natin ganyan, ng ebanghelyo ni San Juan. Ano nga ba nangyayari? Kinagabihan na ho ito ng unang araw ng Sanlinggo. Kinagabihan ng unang araw ng Sanlinggo. Ano ba unang araw ng Sanlinggo? Linggo. Para sa mga Hudyo, yun ang unang araw ng Linggo. Sa atin din naman, Linggo. Gabi na ho ito. Ano nangyari ba nung umaga nito? Kung pupuntahan natin yung chapter 20 sa umpisang-umpisa, makikita natin, sasabihin doon, madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, yun yung linggong yun, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na yung batong panakit doon sa libingan ni Jesus. Wala na ho doon si Jesus. Yun ho yung araw kasi ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Nung kinagabihang iyon, dito po mangyayari itong tagpong ito. Nung kinagabihan ng araw na iyon, na muling nabuhay si Jesus. Nakapinid pa ho yung mga pinto. Nakatarangka sila. Bakit? Dahil takot na takot yung mga Hudyo, mga disipulo sa mga Hudyo, for fear of the Jews. Nakakatawa ho ito pag inaalala nyo na yung mga disipulo mismo ni Jesus, mga Hudyo. Sino kinatatakutan nila? Ang mga Hudyo. Ano ibig sabihin nun? Please remember, brothers and sisters, nakisan Juan tayo sa Ebanghelyo ng San Juan. Ito hong Ebanghelyong ito, lagi niyang tinutukoy yung mga Hudyo, the Jews. The Jews ho are not the Jewish people. It has nothing to do, not at least very, very much, with the race, the Jewish race. Hindi ho yung bayan ng mga Hudyo tinutukoy dito with the Jews. The Jews ho, ang ibig sabihin, yung pamunuan ng mga Hudyo, yung Jewish authorities. Tingnan nyo, yung mga disipulo ho, mga Hudyo, natatakot sila doon sa mga Jewish authorities.
Hindi ho yun, sa kapwa nila hunti, hindi naman ganun yun. And so, in the Gospel of St. John, the Jews is a technical term. Ang ibig ho sabihin ng the Jews, the Jewish authorities. Dapat lang matakot sila. Biro mo yung mga pamunuan ng mga Hudong yun, pinapatay si Jesus. Kung nagawa nila kay Jesus yun, paano hindi nila magagawa sa kanila yun? Kung kaya, talaga nangangatog sila. Ano nangyari? Naandun ho sila sa loob ng nakatarangkang pintuang yun. You know? At biglang-bigla, ayan, si Jesus dumating, nakatarangka ho yung pintuan at pumasok doon sa piling nila. At ang bati sa kanila, peace be with you. Francis, kung maintindihan nyo, dito sa ating ebanghelyong ito, makatlong beses binanggit yung peace be with you. You know? 3 beses. Francis, napaka-importante nun. Pagka ho, nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, ng Biblia, tapos mayroong isang salita, o parirala, o pangungusap, o kaya kaisipan, na ulit-ulit ho, ibig sabihin nun, sinasalungguhitan ho yun. Mahalaga ho yun. Kung kaya, ito hong peace na ito na binibigay ni Jesus sa kanyang mga disipulo, napaka-importante ho nito. Ito ho yung kanyang handog bilang the risen Lord, the risen Christ, yung kapayapaang napaka-importanteng kailangan natin. Ano nga ba yung kapayapaang iyon? Importante ho sana na intindihan natin, ang yaman-yaman ho nitong kapayapaang ito. Ano yung kapayapaang iyon? Yung maganda ho yung kaugnayan ng tao sa Diyos. Pero hindi lang Diyos lamang, kundi bilang Ama. Magandang kaugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Pero hindi lang ho kapwa, kanyang kapatid na lalaki, kapatid na babae. You know? Hindi na ho neighbor lang yan, kundi brother and sister yan. Yung kanyang magandang kaugnayan, you know, sa kanyang kapaligiran, you know. Kapaligiran ho na hindi lang mga bagay-bagay na dapat gamitin at hindi abusuhin, kundi mga bagay-bagay yung nagpapaalala dapat sa atin ng tungkol sa ating amang nasa langit. You know, just like it was for Jesus. Whenever Jesus saw nature, he remembered his Father. Look at the birds of the air. Your Father feeds them. I am the vine, you know. My Father is the vine dresser. I am the vine. You are the branches, you know. Ganun ho eh. I am the good shepherd. Yung mga bagay-bagay ho sa lipunan o kaya sa kalikasan, nagpaalala lagi tungkol sa kanyang Ama. Yung nga ho, yung magandang kaugnayan ho ng tao sa kanyang kapaligiran. At hindi lang yun, yung magandang kaugnayan ho ng tao sa kanyang sarili. Yun ho ang kapayapaan. Tayo ho ay na hindi lang katawan, na may kaluluwa, hindi lang kaluluwang may katawan. Tayo ho ay mga anak ng Diyos Ama, kapatid at kaibigan ni Jesus na Diyos Anak, at buhay na templo ng Espiritu Santo. Tingnan nyo, ang yaman naman itong kapayapaang ito. Tapos ano sabi niya? Pinakita niya sa kanila yung kanyang mga kamay at yung kanyang tangiliran. Tuwan-tuwa yung mga disipulo kasi ngayon nakikita nila si Jesus, buhay na naman. You know? Francis, please understand this. Dapat naintindihan natin kung ano nangyari doon. Nakita ko nang namatay si Jesus sa krus. Nakita ko nilang nilibing si Jesus. At 3 araw ho, 4 araw na ho ito ng kanyang kamatayan. May 2 nga sa kanila, discourage na, umuwi na eh. You know? Papunta kong Emmaus, talaga, akala pa naman nila si Jesus magliligtas sa kanila, pero 3 araw na wala pa nangyari. Hindi na akalain yung naghihipaglakad sa kanila ngayon, si Jesus na muling nabuhay pala yun. Anyway, matutuklasan din nila yan. Francisers, ayun o, nung nandun si Jesus sa piling nila, again, peace be with you. Tingnan nyo sa verse 21, you know? At mayroon mong dadagdag si Jesus ito napakahalaga. As the Father, tulad ng isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin naman kayo. Francisers, tingnan nyo yun, you know? Jesus ay ang sugo, the apostle of the Father. Yun nga yung mga disipulo, ginagawa niya ngayong mga apostoles niya. Francis, that's a very beautiful missioning of this group of disciples of Jesus. Oh, by the way, ito ho yung tema ng World Youth Day. Kung maalala nyo, nung dumating dito noong 1995, ang Santo Papa Juan Pablo Ikalawa. Yun hong, as the Father has sent me, so I send you. Sabi naman ho sa inyo, naalala ko pa yun eh. Pagka ho, binanggit ng Santo Papa ito sa kanyang pangaral, at binanggit niya ho, ulit-ulit ito. Naku, palakpakan, walang katapusan yung mga kabataan doon, yung mga taong doon. Kasi ho naman, ang ganda-ganda na sinasabi nito, you know. As the Father has sent me, Jesus was speaking, now I send you. You people who are listening to me. Ganun ho yun, you know. Kung kaya tingnan nyo, sa pagkatatapos ko ng misa, di ba, pagkatapos tayong pagpalain ni Father na ganyan, sasabihin niya, go!
Anong ibig sabihin ng go? Go, I'm sending you. You know, just like I was sent by the Father and I met you here at Mass, now I'm sending you, be my apostles to the people you will meet throughout this whole week. Ganun ho yun eh. You know? And pagkatapos niya ho sabihin yun, anong ginawa niya? Hiningahan ho sila. Yun sabi nito, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Bakit niya ho hiningahan yun? Gusto kong ulitin sa inyo. Sa wikang Hebreo ho, ruach. Sa wikang Griego, pneuma. Ang ibig sabihin ng mga salitang iyon sa Griego at sa Hebreo, tatlo. Ano iyon? Hangin, hininga, spiritu. Hangin, hininga, spiritu. Wind, breath, and spirit. No wonder, ito ang mga Hudyo ito, nung nakita nila siya, maalala kagad nila, uy, may kaugnayan to. Hindi sila nagtaka. Jesus will mention the spirit. Kasi hininga at spiritu, pareho yun. You know? Hininga, espiritu. Kunyari, he expired. The word expired, yung namatay siya, he expired. Expired ibig sabihin, lagot na yung kanyang hininga. Ano ibig sabihin? Pinaalpas na yung kanyang espiritu. You know, nung balik na yun sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng expire, spirit, you know, breathed on them. Ano sabi ni Jesus pagkatapos niyang hiningahan sila at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo? Nakapagtatako ito. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained. Yung mga kasalanan inyong patawari, pinatawad na nga. Ang inyong hindi patawari, hindi nga pinatawad. Sisters, importante yung sinasabi dito ni Jesus. Sa katuwid pinagkakaloob ho ni Jesus yung kapangyarihan, pinagkakaloob niya sa eklesiya yon, yung kapangyarihan magpatawad o hindi magpatawad. Sisters, ito ho yung basihan ng sakramento ng pagkikipagkasundo. The sacrament of reconciliation is based here. Binigyan niya binikaloob niya sa kanyang eklesiya yung kapangyarihang magpatawad sa ngalan ng Diyos, you know? Ng mga kasalanan ng mga tao, hindi magpatawad sa ngalan ng Diyos. Kasi ang ibig sabihin ng whose sins you forgive are forgiven them by God. Understood? This is a theological passive. You know? Kaya nasa passive voice to, are forgiven them. Kasi iniiwasan yung pagbanggit ng Diyos. Kasi pagka nilagay mo sa active yan, you will have to say, whose sins you forgive, God forgives them. Whose sins you retain, God retains them. No, notice, you've got to mention God. Bilang Hudyo, iniiwasan yun yung pagbanggit ng ngalan ng Panginoon. Hindi ba? Brothers and sisters, tingnan nyo, hindi pwede magpatawad kung walang Espiritu Santo. Kaya bago din sinabi ni Jesus whose sins you forgive are forgiven them, whose sins you retain are retained, hiningahan niya binigay sa kanya ang Espiritu Santo. Receive the Holy Spirit. Bakit ho? Please remember, the Holy Spirit is the principle of, number one, you know, transformation. Number two, reconciliation. You know? Importante ho yun. Ang Espiritu Santo nagpapanigbago sa mundo. Sa sanlilikha. Dati-dati ang gulo-gulo, ang dilim-dilim. Ngayon, naglabasan na po ang kagandahan ng mga sanlilikha. That's it. Yung isang birhen, naging ina, hindi nawala ang kanyang pagkabirhen. Ito mga duwag ng mga apostolos na nakatarangka yung pintuan dahil sa takot sa mga Hudyo. Pagkatapos nito, makikita nyo, maglalabasan ito, mga ngaral, paparusahan sila, papatayin, mga ngaral. Ganun ang nangyari dahil sa Espiritu Santo. Napakahalaga na, pinagbago sila. Hindi lang yun. Ang Espiritu Santo, ang prinsipyo ng pagkikipagkasundo, the principle of reconciliation. Kung kaya kailangan mo ang Espiritu Santo para mapatawad. No wonder Jesus will say, the sin against the Holy Spirit is the only sin that can be forgiven. You know? Isa lang yung kasalanan hindi pwede patawarin. Ayun, ang ganun kasalanan yun, kasalanan laban sa Espiritu Santo. Bakit hindi pwede patawarin? Kung pinagkailangan mo na o binaliwala mo na ang prinsipyo ng pagkikipagkasundo, sino pa magpapakasundo sa'yo? You know? That's it. They cannot be forgiven. Si Tomas wala doon. Pagbalik niya, sabi sa kanya, uy, nakita namin ng Panginoon. Sabi niya si Tomas siguro, bola, hindi ako maniniwala. You know? Hanggat hindi ko mapasok ang aking daliri sa kanyang kamay, ang kamay ko sa kanyang daliri, sa kanyang tagilira, hindi ako maniniwala. One week later on, nandun uli si Jesus, kasama ng mga apostolos, ang mga disipulo si Tomas, at sumainyo ang kapayapaan uli, ang dambati niya sa kanila. You know? At pagkatapos tinawag niya si Tomas, Tomas, come, you know? Pasok mo ang iyong daliri sa aking kamay mo sa aking tagiliran. You know? Huwag ka na magalinlangan, manampalataya ka na. Ano ay bulalas nitong Tomas na ito? My Lord and my God. Friends and sisters, this is a very high point in the Gospel of John. Isa hong tao na kumilala kay Jesus bilang Panginoon, si Yahweh. Yahweh ho ang Panginoon, you know? At kanyang Diyos. Friends and sisters, tingnan nyo napakadakila ho nito.
talagang kinilala ni Tomas itong Jesus na ito bilang Panginoon at Diyos. Hindi lang ho tao, kundi Diyos. You cannot have a clearer statement that Jesus is God than this one here. You know? Ito ho nagsasalita dito, Hudyo. Alam niya ho kung anong ibig sabihin ng Panginoon. Panginoon ho is Yahweh, you know? At wala na silang ibang Panginoon, wala na silang ibang Diyos kundi si Yahweh. At ito hong si Tomas na ito, tinatawag niya si Jesus, Yahweh at Panginoon. You know, Yahweh at Diyos niya. My Lord and my God. Pero sisters, tingnan nyo, nanampalataya dito sa Tomas. Of course, napagalitan siya ng konti ni Jesus. Mapalad ka, Tomas, nanampalataya ka. Pero mas mapalad sa iyo yung mga nanampalataya kahit hindi nila ako nakita. You know? Tayo ho tinutukoy ng Panginoong Jesus. At dito sa pagkakataong ito, sinasabi sa atin, marami pang hindi kababalagan, kundi mga tanda. Kay St. John ho, yung mga milagro ni Jesus, ang tawag niya tanda. Kasi dapat hindi mo lang makita yung tanda, kundi maintindihan kung anong sinasagisag nun. They are signs, and so they have a significance. That's what you are supposed to understand. Hindi ho lahat ng ginawa ni Jesus nandiyan. Pero lahat ho yung mga ginawa ni Jesus ng mga tanda, yung mga kabalaghan, ay naisulat upang manampalataya tayo. Brothers and sisters, yun ho ang pakay ng Biblia, ng Ebanghelyo. Manampalataya natin tayo na si Jesus ang Mesyas, ang anak ng Diyos. At doon ho sa pananampalataya niyo sa kanyang ngalan, magkakaroon tayo ng buhay. Father June, why does Jesus love little children? Thank you, Vanessa, sa iyong napakagandang tanong. Father June, why does Jesus love little children? You know? Ikaw dapat tatanungin ko dito, ano sa palagay mo, no? Pero maganda itong, kasi yung palagay ko yung mga maliliit na mga bata, napaka-simple nila. Wala silang pagbabalat kayo. You know, you get what you see, you know, what you see is what you get. Parang ganyan. Ang simple-simple nila, nagtitiwala sila. Yung pagka may sinabi sa kanila, yung tatanggapin nila, something like that. Hindi sila mamimiloso po, hindi sila magkukunwari, hindi sila magmamarunong. Kasi alam naman nila, lit-lit pa nila, wala naman sila talagang alam pa, no? Sabi nga, tapos pagka pinagbawalan mo sa, ayun, susunod na lang, you know, kasi alam nila na, siguro, pinagbabawal dahil hindi naman tama o something like that, you know. I mean, kaya mahal na mahal ni Jesus itong mga little children at talagang gagawin ni Jesus na huwaran yung mga maliit na mga batang yun. Bakit nga? Kasi makikita mo sa kanila yung humility, yung kababaang loob, makikita mo sa kanila yung trust, you know, makikita mo sa kanila yung obedience na yun, makikita mo sa kanila yung purity yun. Naku, you know, talagang mahal na mahal ni Jesus yung mga bataang katulad mo, Vanessa. Father June, why does God allow humans to get sick? Hi, Mariela. Thank you dito sa tanong mo, Father June. Why does God allow humans to get sick? Wow. Bakit? Kasi may magagawa naman ng Diyos dun sa pagkakasakit ng tao. You know? Yung pagkakasakit naman, hindi pa yun ang pinakamalaking kamalasan. Something like that. You know? Kung minsan, Mariela, you should understand, yung pagkakasakit, dala ng ating kapabayaan, you know? O kung hindi man yung ating kapabayaan, kasi merong gumawa ng isang bagay na ikasasakit natin. Biro mo, hindi ka nagsisigarilyo, pero yung pagka nandun ka sa mga lugar na nagsisigarilyo yung mga tao, kunyari sa bahay ninyo, nasasagap mo rin yung anong yun, nalalanghap mo yung usok na yun, at ikaw din pwede magkasakit. Second, you know, yung indirect inhalation na ganyan, indirect smoking. Magkakasakit ka rin noon. Hindi mo kasalanan yun, kasalanan ng iba yun. Pero, ano yun pinahintulutan ng Diyos yun. Pinahintulutan niya kasi wala naman siyang gagawin to na, you know, paano yun? Anong gusto mong mangyari na,
ewan ko, aalisin niya sa atin yung ating kalayaan para hindi na tayo gagawa ng masama. Hindi naman pwede yun. Ginilika tayo ng Diyos na ganyan. Ang inaasahan ng Diyos, gamitin natin yung kalayaan natin, ng mabuti para hindi tayo maperwisyo. Pero pinahintulutan ng Diyos yun kasi may magagawa naman ng Diyos doon. Pwede tayo magbalik loob sa Kanya. Doon sa pagkakasakit, by the way, maraming mga nagkakasakit, nakikita ko ito eh. Yung pagkakasakit na yun, ang bibigay sa kanilang pagkakataon na makapag-isip-isip. Ano pa itong nangyari sa akin? Naku, alagot ako nito. Pagka namatay ako nito, paano kaya? Yun, siguro dahil doon sa pagkakasakit nila, mag-iisip-isip kung paano gagawin nila para magpakabuti. At tatawag sila sa Panginoon. Dati-dati, nabaliwala ang Panginoon. Ngayon, wala na silang maasahan kundi ang Panginoon lang. Kaya, yun, tumatawag na sila sa Panginoon. Pwedeng pinahintulutan ng Diyos yung pagkakasakit para doon sa mga dahilang ganoon. Of course, hindi nais ng Diyos yung pagkakasakit. Okay? Tama yung sabi mo, pinahintulutan niya. Hindi niya nais yun. Father June, why do we put a star on the top of the Christmas tree? Thank you, Shane, sa iyong tanong, Father June. Why do we put a star on the top of the Christmas tree? Tayo mga Pilipino, ang hilig natin sa Pasko, no? Pasko ng pagsilang at ngayon Pasko ng puling pagkabuhay. Pasko pa rin yun. The point is, bakit nga ba may star dun sa Christmas tree? Yung Christmas tree, as the name says, pag gunita ito sa kapanganakan ni Kristo, hindi ba? Tapos, yung star, ano nga pa yung ibig sabihin ng star? Pagka nakita mo yung star, kita mo, ang dilim-dilim, parang makikita mo, kumukutitap yung star na ganyan. Liwanag kasi yung star kung tutuusin, kumikinang siyang ganyan. Si Jesus, ang liwanag ng sanlibutan, yun ang sabi niya, John chapter 8, verse 12, kung kaya nga, nandun sa taas ng Christmas tree yun, si Jesus, na pinapalala sa ating kapanganakan niya, na talaga namang liwanag sa sanlibutan, hindi lang yun. Nung kasing dumadalaw yung mga pantas, you will remember the wise men, papunta sila doon sa Bethlehem, ang naggabay sa kanila yung star, something like that. And so may mga ibig sabihin yung star konektado sa ating Panginoong Jesus, Alam, maganda nito, tayo rin dapat maging liwanag. Yun ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 14, you are the light of the world. Tayo rin mga stars, Tingnan niyo po sa ating mga pagbasang narinig sa ating pagdiriwang na ikalawang linggo pagkatapos ng muling pagkabuhay, ang dami pong pinaalala sa atin dito, yung unang pagbasa tungkol sa unang-unang samahan ng mga Kristiyano kung paanong talagang nanatili silang sama-sama sa pagtuturo ng mga apostles, pagmumuhay ng sama-sama, pag-share ng mga goods, tapos yung pagpahati-hati ng tinapay sa Eucharistia, yung pananalangin. Napaka-importante ho nito na maintindihan natin, isabuhay natin ngayon sa ating mga samahan. Talaga nakabase tayo sa salita ng Diyos, dun sa pag-share natin ng hindi lang ng panalangin, kundi ng ating mga ari-arian, pagtutulungan natin ngayon. At lalo na, nakabase tayo sa Eucharistia, nagpapalakas sa ating pananampalataya. Yung ikalawang pagbasa natin, narinig natin na kung paano San Pedro ay talaga namang pinapaalala sa atin kung anong ibig sabihin ng ating new birth, yung ating muling bagong pagsilang, something like that, sa Panginoon. Nagbibigay sa atin ng pag-asa, living hope, buhay na pag-asa, dahil meron tayong pamana na naghihintay-hintay sa atin. Bakit? Dahil muling nabuhay si Jesus. Yun hong pinakabase nun. At yung muling pagkabuhay ni Jesus, inaangkin natin sa magitan ng ating pananampalataya. Francis, napakahalaga ng pananampalataya natin. At itong pananampalatayang ito, talagang naabot niya yung kanyang sukdulan, yung kanyang pakay, it reaches his goal, para sa pamamagitan ng ating kaligtasan. Pagka naligtas ho tayo, yun ho ang pinagsisikapan natin dito, mga kapatid. Sana paalala lagi natin sa ating mga sarili yun. Hindi ho tayo daan dito para yumaman.
para dito lang sa buhay na ito, para ewan ko kung ano. Hindi ho. Lahat ng ito ay para makarating tayo sa piling ng Diyos. Ay ang ibig sabihin noon ng ating kaligtasan. Yun ho ang ibig sabihin ng kaligtasan. Mapasapiling ho tayo ng Diyos. Hindi lang ho yung ating kaluluwa, kundi ang ating katawan. Hindi lang ho tayo, kundi ang ating buong mag-anak, ang ating buong kasamahan, ang ating buong lipunan. Hindi lang ho tayo maliligtas. Brothers and sisters, makisangkot tayo dito. And of course, the beautiful gospel that we heard today. Ang ganda-ganda ho nitong sinasaad ng Ebanghelyo nito. Nagpapaalala sa atin, si Jesus ay muling nabuhay. Tayo man nabubuhayan. Hindi na takot ang umiiral sa atin. Kundi talagang binibigyan tayo ng ng kapayapaan ng Panginoon. Napakayamang handog ho ito. Napakaganda ho nitong handog ng Panginoon sa atin. Tapos talagang ginagawa tayo ni Jesus na kapwa niya mga apostol. Sugo siya ng Ama, tayo sugo ni Jesus. At ang Espiritu Santo ho, ang napaka-importante dito sa gawaing ito. Brothers and sisters, hindi tayo pwedeng maging tunay ng mga Kristiyano, mga tunay na Katoliko kung wala ang Espiritu Santo sa atin. Hindi ho tayo magkakaroon ng lakas, hindi tayo lalabas para ipangaral si Jesus, ibahagi si Jesus. Hindi ho. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, meron kong kapangyarihang magpatawad ang Eklesiya ng mga kasalanan natin o hindi magpatawad. Hanggang ngayon ho, dapat ho tanungin natin sa sarili natin, ginagamit ho ba natin itong kapangyarihan ng Eklesiyang ito sa pamamagitan ng ating pagkikasundo sa kumpisalan? Kailan ho ba yung huli natin pangumpisal? Brothers and sisters, tingnan nyo, dumating at lumipas ang mga mahal na araw, hindi pa tayo nagkukumpisal, Hindi ho tayo pwede makibahagi sa muling pagkabuhay ng Panginoon pag hindi tayo napatawad sa ating mga kasalanan. Gamitin ho sana natin ito. Ito ang dahilan kung bakit nagkukumpisal tayo. Kasi pwede kang, pagka nagkasala ka, dapat hihingi ng tawad sa Diyos. Right? At pwede kang maniwalang panitawad ka niya. Right? Nakakasigurado ka. Makakasigurado lang ho tayo, pagka narinig mismo natin yung kinatawan ng Diyos, pinatatawad kita sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Malinaw na usapan ho yung pagkaganon. Sana ho talagang tularan natin si Tomas. Atin hong kilalanin si Jesus bilang ating Panginoon at ating Diyos, my Lord and my God. At basahin ho natin ang banal na kasulatan, pag-aralan natin ito tulad ng ginagawa natin sa Word Made Flesh upang sa ganung paraan talagang makilala natin si Jesus mas lalo bilang Mesyas, anak ng Diyos at magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Gawin ho natin panalangin na napakaraming katotohanan ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat po marami sa mga pagpapalang binigay niyo sa amin sa pagdiriwang pong ito na ikalawang linggo sa pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Pinasasalamatan po namin kayo sa inyong awa para sa bawat isa sa amin, sa buhay, panibagong buhay na pinagkakalob niyo sa amin. At tinataas po namin sa inyong lahat ng umiiling sa amin ng panalangin, lalo po yung mga may karamdaman, may mga problemang hinaharap, yung pong mga nasisiraan ng loob, yung mga may walang trabaho, yung nalulumbay at namimigati sa pagyao ng kanilang mga minamahal sa buhay. Dampian ho niyo sila ng inyong awa, ng inyong biyaya. Abba, tinataas po namin na lahat ng tumutulong sa amin sa gawain ito ng Word Made Flesh at yung nais pagtumulong sa amin, yung mga miyembro ho ng Word Made Flesh Foundation, pagpalain niyo po kaming sama-sama. Amin pong dalangin ito kasama ng aming nambirin, alang-alang kay Kristo, ang aming malulhating Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain po kayo masaganang makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating pagdiriwang nitong Word Made Flesh na ito. Pinupuri natin ang Panginoon. Sana po yung naging pagpapala ito sa inyo. Hanggang po sa muli, pagpalain kayo ng Panginoon. Shalom sa inyong lahat. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.